Dati, isa lang siyang walang talento at tinatawag na talunan. Pero ngayon, siya na ang naging pinuno ng pinakamalakas na grupo ng treasure hunters sa buong mundo. Si Cry ay isang simpleng lalaki na gusto lang mamuhay ng tahimik sa payapang nayon kung saan siya ipinanganak. Ayaw niyang maging isang treasure hunter dahil alam niyang delikado ang panghuhukay ng kayamanan at pakikipaglaban sa mga halimaw. Pero iyon ang pangarap ng mga kababata niya, ang maging sikat na treasure hunters at kilalanin bilang mga bayani. Nangako siya noon na sasamahan sila sa pangarap na iyon. Lumipas ang ilang taon at ngayon ay isang binatang si Cry na nakatira sa kabisera ng kaharian. Isinasagawa roon ng isang malaking recruitment drive ng isa sa pinakamalalaking clan, ang First Steps. Tahimik siyang pumila at doon niya nakilala ang isang madaldal na babae na nagngangalang Ruda. Ikinwento ni Ruda na madalas siyang mag-solo sa mga mission pero nagkaproblema siya sa isang treasure vault na tinatawag na White Wolves Den. Kaya napilitan siyang sumali sa isang party. Bigla namang may isang lalaki sa pila na tinawag siyang Hangal dahil iniisip daw ni Ruda na kaya niyang tapusin ang White Wolves Den kahit level 3 pa lang siya. Nag-init ang ulo ni Ruda sa sinabi ng lalaki na may peklat sa mukha, si Scarface, kaya muntik na silang mag-away. Ayaw ni Cry maipit sa gulo, kaya pinilit niyang magtago sa tabi ng pader habang dumating ang isang gwardya para awatin sila. Pagkatapos noon, nakapasok sila sa loob ng tavern. Sinabi ni Cry kay Ruda na pwede siyang magtanong kahit ano dahil marami na siyang nasalihang pagtitipon gaya nito. Tinanong ni Ruda kung sino ang pinaka-flashy na party sa clan. Sagot ni Cry, iyon ay ang party ni Art, isang gwapong blondeng playboy na may level 7 certification. Sa tulong ng 5 lang niyang kasama, nagawa nilang i-clear ang isang rank 7 treasure vault. Namangha si Ruda sa narinig at napansin niyang may bakanteng upuan sa tabi ng party ni Art. Bago pa man makasagot si Cry, dumating si Scarface at nagsabing, hindi mo ba alam? Ang upuang yan ay para sa leader ng sikat na Gavers Party, ang mismong nagtatag ng First Steps Clan. Dagdag pa ni Scarface, yun din ang dahilan kung bakit sobrang dami ng tao roon dahil si Greers ay naghahanap ng bagong miyembro sa unang pagkakataon. Bigla namang may isang galit na lalaking pulang buhok na sumigaw sa gitna ng tavern, galit na galit sa mga organizer. Nasaan ang Gavers Party? Nandito ako para sa kanila. Sigaw niya. Lumapit ang isang babaeng nagngangalang Tino para disiplinahin ng pulang buhok pero kahit paawatin sila ng gwardya, pareho silang ayaw magpatalo. Excited ang mga hunters sa loob dahil mukhang may laban na magaganap. Sinabihan ni Cry si Ruda na lumabas muna sila bago pa sila madamay. Habang nagiinit na si Tino para sa laban, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na presensya. Huminto siya at nagsimulang magmasid sa paligid. Paglingon niya, napansin niya si Cry. Agad niyang nilapitan ito. Tuluyang binaliwala ang pulang buhok na kalaban niya. Ilang sandali pa, bigla niyang tinalon si Cry at pinatulog ito sa lupa. Ngunit ang dating malamig at seryosong Tino ay biglang nagbago ng ugali mula sa pagiging mabagsik, naging masunurin at malambing. Tawag pa niya kay Cry ay Master. Master, gaano ka nakatagal nandito? Tanong niya, tila sabik at masayang muli siyang makita. Pagkarating ng blondeng lalaki na si Art, agad niyang sinabi kay Cry na huli ito. Hanggat hindi dumarating ang pinuno ng clan at ang leader ng Greers. Hindi pa sila pwedeng magsimula. Lahat ay napatigil sa gulat nang malaman nilang ang kaawa-awang lalaking nakahandusay sa lupa ay siya palang pinuno ng isang kinatatakutang clan. Si Cry naman ay gusto na lang lumunin ng lupa sa sobrang hiya. Nagsimula ang kwento niya 5 taon na ang nakalipas noong binuo niya ang River Party kasama ang mga kababata niya para tuparin ang kanilang pangarap. Pumunta sila sa mga beginner vaults at mabilis nila itong nilinis. Pero ang totoo, mga kaibigan lang niya ang gumagawa ng lahat, si Cry ay kadalasang walang alam at laging nagiging mahina. Akala lang ng mga kaibigan niya na ginagampanan niya ang papel ng Pain para maakit ang mga halimaw. Si Cry lang ang walang tunay na kakayahan. At alam niyang magiging pabigat lang siya sa grupo kaya nagpa siyang umalis para sa ikabubuti nila. Nang ipatawag niya ang mga kaibigan para sabihin na magbibitiw na siya, hindi siya pinansin, parang kung paano ka binabalewala ng crush mo, at sinabi pa nilang dahil wala silang leader, siya na lang ang mamuno. Nabigla si Cry na imbes na matanggal siya, ay napapromote pa bilang leader. Wala siyang magawa, at kalaunan, ang grupong iyon ang naging pinakamalakas sa buong mundo. Balik sa kasalukuyan. Nakaupo si Cry kasama sina Art at Tino na parehong nag-aagawan ng atensyon niya. Sabi ni Art, siguro raw sinadya ni Cry na mahuli para makihalo sa mga aplikante at masuri sila nang hindi niya ipinapakita ang tunay niyang pagkakakilanlan. Gusto sana ni Cry ipaliwanag na hindi totoo yun, na-late lang talaga siya kasi natulog siya ng matagal pero hindi na niya nasabi. Tinanong ni Art kung may nakita ba siyang karapat-dapat na isama sa kanilang party.
Napatingin si Cry sa pulang buhok na batang pasaway kanina at tinanong ito kung ano ang pangalan niya. Sabi ng binata, Hill. Pakiramdam ni Cry kung sasonayin ni Ark ang batang ito, baka lumabas ang tunay nitong potensyal. Alam niyang wala siyang talento sa pagpili ng tao, kaya ipinasa niya na lang ang desisyon sa Diyos ng plot armor at napagpasyahan niyang si Hill ang pipiliin niya, pero may kondisyon. Ayon kay Cry, ang pinakamahalagang katangian ng isang hunter ay lakas at determinasyong hindi sumuko. Kaya susubukin daw niya ang lahat kung karapat-dapat silang sumali sa kanilang clan. Matapos noon, buong tapang niyang idineklara na mula nang maging hunter siya, hindi pa siya natalo kahit minsan, kahit na sa totoo lang, wala pa siyang naranasang totoong laban. Tinanggal ni Cry ang isa sa mga singsing niya at sinabi, sino mang makakuha nito ay makakakuha ng aking rekomendasyon para makasali sa party ni Ark. Inihagis niya ang singsing sa gitna ng mga tao. Mabilis na tumakbo si Hill para agawin ito. Pero si Tino ay agad kumilos at sinipa siya ng malakas gamit ang kanyang makakapal na hita, dahilan para lumipad si Hill at mapunta ang singsing sa sahig. Umalag ang tavern na magsitakbuhan ng lahat ng hunter para habulin ang singsing na parang mga baliw. Idineklara ni Cry na ang singsing ay isang treasure item din, kaya sino man ang makakuha nito ay kanila na iyon. Binati niya ang lahat ng good luck at pagkatapos ay nagpaalam kina Ruda at Scar, sabay sabing magkikita sila muli. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Cry sa opisina, nagrereklamo ang sekretarya niyang si Eva tungkol sa kaguluhang nangyari kahapon. Sinabi rin niyang gusto raw makipag-usap ng Treasure Hunter Association sa kanya tungkol sa insidenteng yon. Gusto sana ni Cry na si Ark na lang ang pumunta sa halip niya, pero wala ito sa lungsod, kaya napilitan siyang humarap mismo. Pagkarating niya sa opisina ng asosasyon, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad. Pero halatang hindi nasiyahan si Chief Guard sa kanyang paghingi ng paumanhin. Ipinadala ng hepe ang sekretarya niya para bigyan si Cry ng isang aklat na puno ng mga misyon na walang gustong tanggapin, alinman sa sobrang boring o sobrang delikado. Sinimula ni Cry ang pagbuklat ng aklat, naghahanap ng madaling misyon para ipasa sa iba. Nakakita siya ng misyon sa isang level 3 vault tungkol sa pagsagip ng ilang nawawalang hunter, kaya agad niya itong kinuha, hindi niya alam na iyon pala ang pinakamapanganib sa lahat. Pagbalik niya sa opisina ng clan, nadatnan niya si Tino na dumalaw para ipakita ang singsing na nakuha niya kahapon. Tinanong ni Cry kung libre ba siya ngayon. Akala ni Tino, oras na para umabot sila sa second base kasama ang kanyang master, pero ang totoo, gusto lang ni Cry na siya ang gumawa ng misyon na nakuha niya mula sa hepe. Bigla na lang naglaho si Tino na parang sinap ni Thanos, pero ginamit ni Cry ang isang artifact para matunton siya at ibalik. Ang rescue mission ay sa Wolves Den. At alam ni Cry kung sino ang dapat niyang ipadala roon kasama si Tino. Kaya bumuo siya ng grupo na binubuo ni Ruda, Tino, Scar, at Hill para tapusin ang misyon. 6 na taon na ang nakararaan, noong unang beses na nagparehistro ang grupo niya bilang isang party sa Treasure Hunter Association, biglang sinipa ng pulang buhok na si Locke ang pinto at sumigaw na siya raw ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Sumunod naman ang mornang si Liz na nagdeklara na siya raw ang pinakadakilang magnanakaw. Sa sobrang hiya ni Cry, gusto na lang niyang matuno. Habang patuloy pa rin sa pag-eembaras ang mga kaibigan niya, pumunta siya sa receptionist para ayusin ang papeles ng party. Tinanong siya ng receptionist kung ano ang gusto niyang pangalan at simbolo ng grupo. Dahil wala pang napag-uusapan tungkol dito, sinadya ni Cry na pumili ng sobrang corny na pangalan, Grave, at isang pangit na drawing ng bungo bilang simbolo, umaasang mapapaisip ang grupo na masyado siyang nakakahiya para maging leader nila. Lahat ay agad umalma, sinasabing pangit ang pangalan at simbolo. Pero sagot ni Cry, hindi ako mamamutibang maging treasure hunter kung iba ang pangalan ng party. Bigla silang natahimik at sa halip, sinabi ng mga kaibigan niya na magaling daw pala siyang magpangalan at masyado lang silang mabagal makarealize dahil hindi sila kasing talino niya. Wala nang nagawa si Cry at doon nabuo ang Griever Party. Balik sa kasalukuyan, nakatayo si Cry sa harap ng 3 treasure hunter na tila hindi pa rin makapaniwala na siya ang pinuno ng Greers. Nagdududa sila kung siya nga ba ang level 8 hunter na kilala sa bansag na Thousand Tricks. Tumayo si Tino at mariing sinabi na dapat lumuhad ang lahat sa harap ni Master Cry. Sinubukan siyang pigilan ni Cry at sinabing huwag takutin ang mga ito, pero diretsahang sinabi ni Hill na mukhang mahina siya para maging totoo ang reputasyon niya. Hindi na pinansin ni Cry at tinanong kung handa bang tumulong ang lahat kay Tino sa pag-explore ng level 3 vault. Tumanggi si Hill na tumanggap ng utos mula kay Cry, kaya pinagsabihan siya ni Scar na magpakita ng respeto sa isang level 8 hunter. Dahil wala nang ibang paraan, napagpasyahan ni Cry na tanggalin si Hill sa grupo. Pero bago siya makaalis, hinamon siya ni Hill sa isang laban at nangako itong magiging alagad niya kapag natalo. Tinanggap ni Cry ang hamon, pero sinabi niyang hindi siya mismo ang lalaban.
Sa halip, si Tino, ang leader ng team at kinatawan niya, ang makikipaglaban. Nagkasundo sila at pumunta sa training hall. Sinabi ni Hill kay Cry na kapag natalo niya ang babae, siya naman ang susunod niyang hahamunin. Ngunit ipinaliwanag ni Cry na pareho lang silang level 4 hunters ni Tino. Agad namang ibinaba ni Tino ang mga sandata niya at sinabing hindi niya kailangan ng mga iyon, kaya ibinato rin ni Hill ang kanyang espada bilang tugon. Bago pa man makagalaw si Hill, agad nang sumugod si Tino. Nakailag si Hill sa unang atake, pero yun lang pala ang pambungad sa isang napakalakas na sipa na tumama sa kanya at bumasag sa pader. Akala ni Tino, panalo na siya, pero tumayo si Hill at muling sumugod. Isang mabilis na hampas sa batok ang tumapos sa laban, bagsak agad si Hill, wala nang malay. Agad lumingon si Tino kay Cry, nagmamalaki, at sinabing lumakas daw siya dahil sa kanya. Lumapit siya sa gilid ng kanyang master, umaasang papurihan o kahit mapansin man lang. Samantala, nakahandusay si Hill sa sahig, hindi makapaniwala na natalo siya. Naalala niya kung paanong siya ang pinakamalakas sa kanilang lugar noong bata pa, at kung paanong pinangarap niyang maging pinakamatinding swordsman sa buong mundo. Pumasok siya bilang treasure hunter para tuparin yon, pero kalaunan ay lumakas siya ng sobra para sa kanyang party, kaya nagpa siya siyang umalis at sumali sa ibang grupo. Tinanong siya ni Cry kung iniwan ba niya ang dati niyang party dahil sa malaking agwat ng kakayahan nila. Nabigla si Hill at tinanong kung paano niya nalaman, at sagot ni Cry, dumaan na rin ako sa parehong sitwasyon. Ngunit ang hindi niya sinabi ay siya lang talaga ang walang talento noon at nanatiling buo ang grupo dahil hindi siya iniwan ng mga kaibigan niya. Bigla, hinawakan ni Cry ang espada ni Hill gamit lang ang paa at sa isang iglap ay binalot ng apoy ang kanyang katawan. Nabigla si Hill, hindi pa nga niya kayang magpalabas ng apoy na ganun kalakas, pero si Cry, nagagawa iyon nang hindi man lang hawak ang espada. Doon na niya tuluyang inamin sa sarili na napakalakas talaga ng taong ito. Pagkatapos, binasa ni Cry ang detalye ng misyon. Pupunta sila sa isang treasure vault na tinatawag na White Wolves Den para iligtas ang ilang hunter. Ayon sa ulat, ang mga halimaw roon ay mga multo na mga pilak na lobo na dating nakatira sa den bago sila tuluyang pinuksa. Kalaunan, sinermonan siya ng sekretarya niyang si Eva, sinasabing hindi niya dapat ipinadala si Tino at ang iba sa ganoong kalakas na vault. Pero basta na lang niyang sinabi, level 3 vault lang naman yan. Ipinakita niya rin ang espada at sinabi na isa itong treasure relic, sobrang dali raw gamitin na kahit si Hill ay kayang gamitin iyon nang hindi man lang alam kung paano. Maya-maya, naging sobrang sabik si Cry habang pinag-uusapan ng mga relic. Parang nagiging relic otaku siya, kinikilig pa habang sinasabing gusto niyang kolektahin ang lahat ng relic sa mga treasure vault. Habang iniisip niya kung dapat bang bilhin niya ang espada ni Hill, pinagalitan siya ni Eva, sinasabing masyado na siyang maraming relic. Pero sagot niya, magkakaiba ang bawat isa. Hindi ako magsasawang mangolekta. Bigla niyang naalala na kailangan niyang i-charge ang mga relic niya, kaya pumunta siya sa isang mage sa loob ng kanilang guild. Habang charge ng mage at ng kasamahan nito ang relic, sinabi nila kay Cry ang balita, may nakita raw Phantom Wolf malapit sa White Wolves, then, isang halimaw na pumuksa sa isang caravan na may mga level 3 guard. Dagdag pa nila, palakas ng palakas ang mga halimaw sa loob ng vault at kamakailan lang, isang grupo ng mga level 5 treasure hunter ang nawala roon. Nang marinig yon, natigilan si Cry. Agad niyang hinanap ang mission file na kinuha niya mula sa association. Doon lang niya napansin ang mga detalye, ang mga dapat nilang sagipin ay puro level 5 hunters. Napasigaw siya sa gulat, natatarantang iniisip na baka pinadala niya si Tino at ang iba sa kamatayan. Nang sabihin niya ito sa dalawang mage, nagulat din ang mga ito, pero inakala nilang iyon daw ang paraan ni Cry ng pagsasanay sa mga may potensyal. Nagmamadaling lumabas si Cry, paulit-ulit na sinasabing magiging ayos lang ang lahat habang sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Samantala, sina Tino, Ruda, Scar, at Hill ay nasa labas na ng White Wolves Den. Habang papalapit sila, unti-unting bumibigat ang hangin at nagsisimula ng maramdaman ang nakakakilabot na presensya ng mga kaluluwang naglalagi sa loob. Kahit alam na ni Tino na napakahirap ng misyon na ibinigay sa kanya ni Cry. Pinatatag pa rin niya ang loob ng grupo. Sinabi niyang may tiwala siya, siguradong may dahilan si Cry kung bakit siya mismo ang pumili ng mga kasamahan nila sa misyon. Alam lang daw yon ng kanilang master. Bigla silang inatake ng isang napakalakas na halimaw, isang dambuhalang lobo na may suot na armor at may hawak pang sandata. Natakot si Tino dahil hindi niya inasahan na ganito kataas ang antas ng mga halimaw sa lugar na ito. Pero pinilit niyang lumaban dahil ayaw niyang mabaigo sa utos ng kanyang master. Samantala, sa opisina ni Cry, hindi siya mapakali. Nagsimula siyang makonsensya dahil ipinadala niya si Tino at ang iba sa napakapanganib na lugar. Kaya nagpa siya siyang tumulong mismo.
Hinailan niya ang isang libro sa kanyang bookshelf at nabuksan ang isang lihim na silid, doon nakatago ang lahat ng kanyang relic. Napatingin siya sa isang maliit na vault na may espesyal na relic sa loob. Paglabas niya ng silid, dala-dala ang maraming gamit, muntik na siyang mapagkamala ni Eva na magnanakaw. Nang malaman ni Eva na pupunta siya para tumulong, napansin nito ang isang ipinagbabawal na relic na nakasabit sa leeg niya. Tinaakpan nito ni Cry at sinabing hindi niya yon gagamitin, masyado raw kasing delikado. Tumayo siya sa tabi ng bintana, sinabing babalik din siya agad, at sa kanya inactivate ang kapangyarihan ng kanyang robe. Lumipad siya palabas ng bintana, parang paniki sa madilim na kalangitan, hindi niya alam na wala itong preno o kontrol. Balik sa kuweba, nagtagumpay naman ang grupo ni Tino na patumbahin ang isa pang halimaw na higit pa sa antas na kaya nila. Sa labang iyon, napansin ni Hill na naubos na ang mana ng kanyang espada matapos itong gamitin ni Cry noong una. Halatang nanginginig pa si Scar, habang si Ruda ay hingal na hingal matapos lang pumatay ng isang halimaw. Sinabi ni Scar na dapat na silang umatras, wala silang sapat na kakayahan o kagamitan para labanan ng ganitong klase ng mga halimaw. Pero mariing tumanggi si Tino. Giit niya, may dahilan kung bakit ipinadala sila ni Cry dito at wala silang karapatang biguin siya. Ayon pa sa kanya, baka maging bahagi pa nga ng grand plan ni Cry ang pagkaubos ng mana sa espada ni Hill. Sa buong paniniwala at tiwala niya sa kanyang master, nagpatuloy si Tino sa misyon. Di nagtagal, narating nila ang mismong dungeon. Sa labas pa lang, nakita nila ang mga wolf monster na armado ng mga baril at pana. Agad silang nagtago sa likod ng mga bato at nagplano. Napagpasyahan nilang iwasan muna ang bukas na labanan at subukang makapasok sa kuweba nang hindi napapansin. Biglang nagboluntaryo si Hill na siya ang magiging pain upang mailihis ang mga kalaban. Napahawak sa noo si Tino, napagtanto niyang kasing talino lang ni Hill ang isang toaster. Pinagsabihan niya ito na kapag nagkamali siya ng galaw, siguradong magiging dog food siya. Pero sagot ni Hill, dala pa rin niya ang kanyang legendary sword at kahit wala ng mana, malakas pa rin daw ito. Bilang leader ng grupo, tinanggihan ito ni Tino at naglabas ng sariling plano, siya at si Ruda ang gagawa ng distraction, habang sina Hill at Scar ay aatake mula sa likod. Sa pamamagitan ng pag-abot sa kanilang mga limitasyon, nagawa nilang makipagsabayan. Sa gulat ng lahat, natalo nila ang 4 na wolf monster. Hindi sila makapaniwala, nagawa nilang mapabagsak ang mga halimaw na ganoon kalakas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang may lumabas pang mga halimaw mula sa loob ng kuweba. Agad tumalon sa aksyon ng buong grupo. Habang nakamasid sa kanila, napansin ni Tino na kahit pansamantala lang ang grupong ito, bawat isa ay kahanga-hanga sa kani-kanilang klase, kahit halata ang kani-kanilang mga kahinaan. May tunay silang lakas kapag nagsanib puwersa. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, nagsimula na namang mag-fantasize si Tino, iniisip na siguradong planado na lahat ito ni Cry. Ayon sa kanya, sinadya raw ng kanyang master na ipadala sila sa dungeon na ito para mapalakas ang loob nila habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala, naaalala ni Hill ang kanyang nakaraan, kung paanong iniwan niya ang sarili niyang team noon dahil akala niya, hindi sila sapat at hindi nila siya kayang sabayan. Hindi man lang niya naisip kung gaano rin sila nagsisikap para makasabay sa kanya. Sa gitna ng laban, muling nakabawi si Scar at itinulak ang halimaw palayo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Hill na ihampas ang kanyang espada sa dibdib ng halimaw. Tinaga ito ng malakas hanggang sa tuluyang bumagsak. Sa wakas, naranasan ni Hill kung gaano kasarap ang pakiramdam ng lumalaban sa isang grupo kung saan may tiwala at koordinasyon, hindi puro kalokohan. Dahil dito, mas determinado siyang magpatuloy sa susunod na bahagi ng kuweba. Bago sila pumasok sa susunod na lagusan, biglang pinigilan sila ni Tino. Ayon sa kanya, may nararamdaman siyang presensya sa paligid. Tinanong ni Scar kung maaaring iyon na ang mga nawawalang hunter, pero sabi ni Tino, malamang si Cry raw mismo ang nagplano nito, baka gusto niyang ipalaban muna sila sa isang boss monster bago nila matagpuan ang mga nasugatan. Paliwanag pa niya, hindi sila uunlad kung puro ligtas na misyon lang ang kukunin nila. Tumimo ito kay Scar na inaming mula nang maging level 4 adventurer siya, na wala na ang gana niyang harapin ang mas matitinding dungeon. Sagot ni Tino, tiyak daw na nakita iyon ni Cry, kaya siya isinama sa grupong ito para maharap niya ang sarili niyang mga takot at muling tumatag. Pagharap niya sa grupo, buong pananalig niyang sinabi, pinili tayong lahat ni Master Cry dahil may dahilan. Siya ay isang Diyos at isang henyo na may malalim na plano. Hindi niya tayo basta-basta pinapadala sa mga misyon ng walang dahilan. Habang pinupuri siya ng mga kasamahan, sa labas naman ng dungeon, halos mabaliw na si Cry sa kaba. Lumilipad siya ng sobrang bilis, hindi alam na wala palang preno ang suot niyang robe.
Sa sobrang bilis, bumangga-bangga siya sa mga bato at pader na parang pinball hanggang sa tuluyan siyang pumasok sa dungeon ng padulas. Samantala, nakaharap na ng grupo ni Tino ang dambuhalang boss monster. Sobrang laki nito, at si Scar mismo ang nagsabing imposibleng matalo nila iyon. Sa unang atake ng halimaw gamit ang malaking palakol, nagkandara pa silang umiwas habang nagtatakbuhan. Napansin ni Tino na napakalakas ng halimaw at walang tsansang matalo nila ito kung walang maayos na plano. Napansin niyang walang suot na helmet ang halimaw, kaya naisip niyang iyon ang kanilang tsansa. Sinabi niya kay Hill na saluhin ang susunod na atake habang siya naman ay pupunta para sa finishing blow. Tumango si Hill, handang sumugal. Muling sumugod ang halimaw. Nasalo ni Hill ang mabigat na palo gamit ang espada niya habang umatake naman si Scar mula sa likod pero sinampal lang siya ng halimaw ng napakalakas. Agad tumakbo si Tino palapit, umiwas sa mga sabayang palo habang sinusubukang lapitan ang ulo ng halimaw. Muli nitong tinarget si Scar at sa lakas ng atake, nabasag ang espada nito. Sa sandaling iyon, muntik nang mapatay si Scar pero tumalon si Tino papunta sa palakol ng halimaw, ginamit ito bilang daan, at tumakbo pa itaas papunta sa mukha ng halimaw. Sa huling segundo, tumalon siya at sinaksak ito sa batok ngunit bago pa siya makabawi, mas mabilis ang halimaw. Tinamaan siya ng matalim na hiwa sa mga binti habang bumaon ang kanyang espada sa leeg ng halimaw. Naging maayos ang plano nila, naglaho ang halimaw habang bumagsak siya sa lupa. Agad niyang inilabas ang isang health potion para pagalingin ang sugat niya. Nakahinga ng maluwag sina Hill at Scar, masaya na buhay pa silang tatlo. Nilapitan nila si Tino, at iniabot ni Tino ang espada kay Scar, sinasabing kaya niyang mabuhay kahit wala ito sa ngayon. Bigla niyang naramdaman ng kakaibang presensya, mabilis siyang yumuko at nakaiwas sa sibat na galing sa dilim. Laking gulat nilang lahat dahil patay na dapat ang boss. Ngunit ilang sandali lang, 4 pang boss monsters ang lumitaw mula sa kadiliman, bawat isa ay may iba't ibang sandata. Kahit si Tino, napaisip na baka sumobra si Cry sa paghahanda dahil isa lang dapat ang kalaban. Pero hindi niya hahayaang mabaigo ito. Tumayo siya ulit at nagplano na tumakbo papasok sa makitid na kuweba kung saan hindi sila masusundan ng mga halimaw. Sa kasamaang palad, isa sa mga halimaw ang agad tumakip sa pasukan, kaya't wala silang matakbuhan. Nagsalita sina Scar at Hill, sinasabing sila na ang magiging pain para makatakbo ang mga babae. Tatanggi sana si Ruda, pero sinabi ni Scar na huwag na siyang mag-alala, lahat naman daw ay mamamatay balang araw, kaya mas mabuting may makaligtas sa kanila ngayon. Ngunit hindi papayag si Tino na may magsakripisyo. Naisip niya kung ano kaya ang gagawin ni Cry sa ganitong sitwasyon. Bigla niyang naalala ang magic ring na ibinigay nito sa kanya. Sinabi niyang tulungan siya ng grupo, kaya sabay-sabay silang umatake sa halimaw, sunod-sunod, walang patid. Ginamit ni Tino ang singsing na kayang magpalabas ng magic bullet, nilagyan ng enerhiya, at pinasabog diretso sa mga mata ng halimaw. Nagwala ito sa sakit, kaya't sinamantala ni Hill ang pagkakataon para sa huling atake. Pero nasampal siya ng halimaw at tumilapon. Nang susugurin na sana ni Tino para tulungan siya, dumagsa na ang lahat ng halimaw sa kanila. Akala nila, tapos na ang lahat, pero biglang sumulpot si Cry sa kuweba at pinasabog ang halimaw papunta sa pader. Nagulat si Tino na naroon siya, habang napansin naman ni Scar na tila natatakot ang mga halimaw sa kanya. Sinubukang umatake ng isa sa mga halimaw, pero salamat sa mga protective relics ni Cry, hindi siya tinablan. Agad siyang gumanti gamit ang magic rings at muling pinabagsak sa pader ang halimaw. Mabilis niyang inilabas ang smoke bomb para matakpan ng paligid at bigyan ng pagkakataon ang lahat na makatakas. Dahil dito, ligtas silang nakatakas palabas ng kuweba. Pagkatapos, mabilis na pinagaling ni Cry ang mga sugat sa binti ni Tino at sinabihan silang sundan siya. Kahit siya mismo ay kinakabahan at walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Patuloy pa rin siyang naglakad, nakayuko, tahimik, at umaasang may ibang pwedeng manguna. Pero para sa kanyang mga kasama, buo ang tiwala nila sa kanya, akala nila alam niya ang lahat. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ng walang patutunguhan, tinanong ni Hill si Cry kung papunta ba sila sa labasan. Hindi ito sumagot, kaya si Tino ang nagsalita, sigurado raw siyang may ibang plano si Cry dahil kabisado niya ang buong mapa ng kuweba at sa tingin niya, papunta sila sa ibang direksyon. Tahimik lang si Cry, nag-iisip sa loob-loob niya kung galit ba si Tino sa kanya dahil pinapante niya sila rito at parang sinasadya niyang huwag tumulong. Pero pinili niyang magpatuloy sa paglalakad. Bigla namang tumigil ang lahat ng miyembro ng grupo at tinanong siya kung paano niya nalaman na kailangan nilang pumunta rito. Masiglang sinabi ni Tino na alam ni Cry ang lahat kaya sabay-sabay silang tumakbo papasok sa kuweba. Doon nila natagpuan ang nasugatang party na nawala sa vault. Nagulat si Cry na makita sila roon.
Dahil sigurado siyang aksidente lang na nadaanan niya ang lugar na iyon. Nagpasalamat ang leader ng sugatang grupo, si Rod, sa kanila sa tulong. Pero agad namang sinabi ni Tino na si Cry ang dapat pasalamatan dahil siya ang nagdala sa kanila roon. Kagad namang itinanggi ni Cry, sinasabing tsamba lang iyon, pero syempre, inakala ng grupo niya na mapagkumbaba lang siya. Ibinigay ni Ruda ang mga natitirang gamot niya, ngunit kulang pa rin, mahina pa rin ang sugatang grupo dahil matagal na silang hindi kumakain. Mabuti na lang naalala ni Cry na may dala siyang infinite chocolate bag relic, kaya binigyan niya ang lahat ng tsokolate. Habang kumakain, kinausap ni Scar si Rod, sinasabing hindi niya inasahan na kahit isang level 5 party ay mahihirapan sa kuwebang ito. Sumang-ayon si Hill, sinasabing malalakas nga ang mga wolf monsters pero hindi sapat para talunin ang buong grupo ng ganoong antas. Nagulat si Rod at ipinaliwanag na hindi mga lobo ang umatake sa kanila, isang Total Sigma Phantom daw ang lumitaw mag-isa at winasak silang lahat. Ayon sa kanya, napakalakas ng halimaw na iyon, marahil kaya nitong kontrolin pati ang mga wolf bosses, at baka mas malakas pa kaysa sa Sword Saint mismo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Sa buong Imperial Capital, alam ng lahat na ang Sword Saint ang pinakamalakas na espada sa buong mundo. Samantala, tahimik lang si Cry habang ngumunguya ng sneakers. Dahil alam niyang ang Sword Saint ay walang iba kundi ang kababata niyang si Locke. Hindi siya naniniwalang kasing lakas ng chismis ang Phantom, sigurado siyang matagal nang napatay ni Locke ang halimaw kung ganoon ito kalakas. Pero alam din ni Cry na mas malakas ito kaysa sa kaya niyang harapin, kaya napaisip siyang sana hinintay na lang niya si Pretty Boy Art na kumuha ng misyong ito. Nilinggan siya ng lahat, umaasang may susunod na plano siya. Pero umiwas lang si Cry ng tingin, nahihiya dahil wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin. Sa huli, nakaisip siya ng paraan para makakuha ng oras, niloko niya ang grupo at sinabi kay Tino na siya na ang leader ng party at tungkulin niyang mamuno sa kanila. Hindi sigurado si Tino, pero sinabi ni Cry na magandang pagsasanay ito para sa kanya at sa galing niyang mangumbinsi, na paniwala niya ito. Tuwa-tuwa si Tino na pinagkakatiwalaan siya ni Cry at nangakong hindi siya mabibigo. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa labirinto ng mga kuweba hanggang sa wakas ay nakita nila ang labasan sa malayo. Ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, lalo silang kinabahan, takot na baka biglang lumabas ang Phantom. Sinabi ni Rod kay Tino na siya na ang magiging kalasag nila para makaligtas ang iba, pero agad niya itong tinanggihan, uuwi silang lahat ng ligtas dahil kasama nila si Cry. Biglang narinig nila ang mga alulong ng wolf bosses papalapit. Napahinto silang lahat, handang lumaban, habang unti-unting lumalamig ang hangin sa loob ng kuweba. Nakaramdam si Tino ng isang napakalakas na presensya papalapit sa kanila at kahit si Cry mismo ay naramdaman iyon. Agad siyang tumayo sa harap ni Tino para protektahan ito habang mabilis na nag-iisip tungkol sa lahat ng relics na dala niya, kabilang ang relikyang nagbibigay sa kanya ng karagdagang buhay. Sa ngayon, may 5 pa siyang extra lives, ibig sabihin, sa ika-6 na tama, tuluyan na siyang mamamatay. Maya-maya, lumitaw na ang nakamamatay na Phantom, naglalakad patungo sa kanila habang hawak ang espada nito. Nanigas sa takot ang lahat at lalong lumala ang sitwasyon nang may ikalawang figure pang lumitaw sa likod ng Phantom. Maging si Tino, na laging matapang, ay nanginig sa takot at nagtago sa likod ni Cry, umiiyak at nakiusap na iligtas sila. Ngunit biglang nawala ang kaba ni Cry nang makilala niya ang ikalawang figura. Hindi pa man ito nagsasalita, bigla nitong sinipa ang Phantom ng sobrang lakas hanggang sa bumaon ito sa pader ng kuweba. Lumapit ang nakamaskarang babae kay Cry at tinanong kung ayos lang siya. Pagkatapos, inalis niya ang maskara at doon nakita nilang si Liz pala yon, dating Loli Liz, pero ngayon ay ganap ng lumaki at nagbagong anyo. Napamangha ang mga batang miyembro ng grupo kung paano nagiging ganoon kalakas ang isang tao. Ngunit nainis si Liz sa kanilang reaksyon, tinanong kung paano sila naging monster hunters kung hindi man lang nila alam kung sino ang mga Gravers. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa syudad para makita si Cry, pero pagdating niya sa mansion, nalaman niyang nasa kuweba ito para tumulong sa party. Sinabihan niya si Cry na umurong muna dahil kailangan niyang kausapin ang kanyang estudyante at agad siyang lumapit kay Tino, na nakatago pa rin sa likod ni Cry. Galit na galit si Liz at sinabing hindi siya makapaniwala na napakahina ni Tino na hindi man lang nito kayang mabuhay mag-isa sa ganitong klaseng kuweba at kailangan pang humingi ng tulong kay Cry. Sumingit si Hill, sinasabing sobra na yon, pero tinadyakan siya ni Liz ng malakas hanggang sa sumalpok siya sa pader. Pagkatapos, nagpatuloy si Liz sa pang-aalipusta kay Tino hanggang sa tuluyan itong mabagsak sa sahig, umiiyak. Si Cry naman ay hindi pa rin kumikilos. Takot na makialam at madamay sa galit ni Liz. Sa huli, lumuhad si Tino, umiiyak at humihingi ng tawad kay Liz sa kanyang pagkukulang.
Doon na nakonsensya si Cry at sa wakas ay nakialam, sinasabing mahusay ang ginawa ni Tino sa misyon, na bunga iyon ng magaling na pagsasanay ni Liz. Bigla namang nagbago ang ugali ni Liz, mula sa galit, naging mabait at malambing ito, sabay tanong kung magaling ba talaga ang ginawa niya. Pero bago pa sila makapahinga, lumabas muli ang Phantom mula sa pader. At sa likod nito ay may higanteng wolf boss na galing pa sa Amerika, may hawak na malaking minigun. Nainis si Liz, kaya muli niyang sinuot ang maskara. Nang magsimula ng mamaril ang lobo, gumalaw siya ng sobrang bilis, tila huminto ang oras at nasalo niya ang lahat ng bala. Pagkatapos, tumalon siya at tinapos ang halimaw sa isang sipa sa ulo. Paglingon niya, nakita niyang handa ng umatake ang Phantom. Hinawakan niya ng kamay lang ang espada nito, inihagis ito pataas at pagkatapos ay binagsakan ng suntok hanggang sa mabasag ang lupa. Habang umiiyak si Tino, nakaramdam ng awa si Cry, pero alam niyang hindi siya dapat makialam, ayaw niyang maranasan ang naranasan ng Phantom, na literal na pinugutan ni Liz ng ulo gamit ang kamao niya. Pagkatapos ng labang iyon, huminga ng malalim si Liz, medyo kumalma, at niyakap si Cry. Sabay sabing na-miss daw niya ito. Matapos ang laban, ligtas na nakatakas ang grupo. Kinabukasan, bumalik si Hill sa training ground at iniabot kay Tino ang kanyang magic sword, sinasabing ipasa ito kay Cry. Paliwanag niya, magsisimula raw siyang muli mula sa simula dahil gusto niyang maging kasing lakas ni Liz balang araw. Pero halatang hindi ganoon ka-optimistiko ang ibang miyembro ng grupo sa ideyang iyon. Samantala, iniisip ni Tino ang tungkol sa mga kakaibang maskara na suot ng mga Gravers. Lumalabas na si Cry mismo ang nagpagawa ng mga maskarang iyon para sa kanila noon. Isang araw, napansin ni Cry na nawawala ang slime na dapat ay nakaselyo sa capsule na nakasabit sa leeg niya. Nakuha niya yon isang taon na ang nakalipas mula sa pinakamagaling na alchemist ng kanilang clan na madalas magbigay sa kanya ng mga mapanganib na imbento para itago. Binalaan siya noon na kung sakaling makawala ang slime, maaari nitong wasakin ang buong kabisera. Kaya't labis ang pagkabahala niya nang hindi niya ito makita. Alam ni Cry na kung iisipin pa niya ito ng mas malalim, baka pumutok na ang natitirang 2 brain cell niya. Kaya't pinaniwalaan na lang niya ang sarili na baka wala naman talagang slime sa capsule, at sayang lang ang pag-aalala niya. Pagkatapos, nagtungo siya sa clan building kung saan sinalubong siya ng kanyang sekretaryang si Eva. Sinabi nitong humihingi ng ulat ang Treasure Hunter Association tungkol sa White Wolves, then ipinag-utos ni Cry na si Tino na lang ang gumawa ng report dahil siya ang team leader. Ngunit sinabi ni Eva na nasa ilalim siya ng pagsasanay ni Liz ngayon, kaya't napayikes na lang si Cry sa isip niya, naaawa kay Tino. Bigla niyang tinanong si Eva kung may anumang kakaibang nangyayari sa kabisera, pero sinabi nitong wala namang balita. Mag-iimbestiga raw siya kung gusto ni Cry, ngunit sinabi nito na hindi na kailangan. Bago umalis, iniwan ni Cry kay Eva ang lahat ng gawain. Habang nag-iisip si Eva, naalala niya kung paano lagi siyang tama sa mga prediksyon ni Cry noon. Kaya't natakot siya, kung nag-aalala si Cry sa kabisera, siguradong may malaking sakunang paparating. Samantala, dumating na si Cry sa training hall kung saan maraming hunters ang nagrereklamo sa labas. Lumapit sa kanya si Sven, isang level 6 hunter, at sinabing siya lang daw ang makakapigil kay Liz dahil parang halimaw na ito sa labis na kasabikan sa labanan. Marami raw gustong mag-ensayo, pero nag-aalala siya para kay Tino, baka raw mamatay ito kung magpapatuloy ang brutal na pagsasanay. Ngumiti lang si Cry, inakalang biro iyon. Pero nang buksan ng gate ng training hall, bumungad sa kanya si Tino, nakahandusay sa sahig, halos hindi makagalaw habang nakatayo sa harap niya si Liz, mukhang galit at nang-aalipusta. Sinisigawan niya si Tino na tumayo, pero nang hindi ito kumikilos, itinataas na ni Liz ang paa para tapusin ito sa isang malakas na sipa. Buti na lang, naawat siya ni Cry sa tamang oras. Tinitigan siya ni Liz ng malamig, halos nakakakilabot, sabay tanong kung seryoso ba siyang pipigilan ito. Tumugon si Cry ng may ngiti, sinasabing naabot na ni Tino ang limitasyon niya, kaya dapat na siyang magpahinga muna. Agad namang nagbago ang tono ni Liz, naging masayahin ulit at sumang-ayon na pahingahin si Tino dahil halatang hindi na ito makalaban. Pero bigla na lang, hinawakan ni Tino ang binti ni Liz at pinilit tumayo gamit ang natitira niyang lakas. Gusto niyang magmukhang matatag sa harap ni Cry, kaya kahit nanginginig, tumingin siya kay Liz at sinabing, kaya ko pa. Lalaban pa ako. Tuwa-tuwa si Liz nang marinig ang sinabi ni Tino. Halatang na-excite siya, kaya agad silang naghanda para sa ikalawang round ng kanilang laban. Si Cry, sa kabilang banda, tumakas palabas ng training hall, alam niyang kung mananatili siya roon, sigurado siyang mamamatay sa pagitan ng 2 halimaw na babae. Paglabas niya, sinalubong siya ni Sven na inakala namang plano talaga iyon ni Cry, isang matalinong paraan daw para mahikayat si Tino na tumibay pa.
Hinayaan na lang ni Cry na paniwalaan ito ni Sven at hindi na nagpa-correct. Pagkatapos, naupo silang dalawa para uminom ng tsaa, at doon sinabi ni Sven na hindi pa tapos ang kaso ng White Wolves, then, may mga phantom pa ring umaatake sa mga tao sa Northern Road. Tinanong niya si Cry kung ano ang dapat nilang gawin, pero syempre, wala siyang ideya. Sa isip ni Cry, sana naroon si Art dahil mas magaling ito sa lahat ng bagay, maliban na lang siguro sa plot armor. Bigla siyang nakaisip ng plano, ipasa ang kaso kay Sven at sa team nito. Sinabihan niya silang pumunta sa Hunter Association at hanapin si Gar at ituring na lang itong pagsasanay. Masayang umalis si Cry, sobrang proud sa kanyang mabilis na problem solving. Pero hindi lahat ay believe. Isa sa mga tauhan ni Sven ang nagbulong na hindi pa raw niya nakikitang may ginawang kapakipakinabang si Cry bilang leader. Ngunit ipinagtanggol siya ni Sven, sinasabing huwag husgahan si Cry dahil isa siyang tunay na halimaw kapag seryoso na. Samantala, sa Hunter Association, naniniwala rin si Gar na may alam si Cry. Para sa kanya, kahit mukhang walang nagbago sa sitwasyon sa White Wolves, then, hindi pupunta si Cry roon ng walang dahilan. Malayo sa kanila, sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng lupa, isang matandang salamangkero ang nag-iisip tungkol sa pagkakasangkot ni si Cry sa kanilang mga plano. Miyembro siya ng Akashic Tower, isang lihim na organisasyon na nag-eeksperimento sa paglikha ng artificial treasure vaults gamit ang enerhiya ng mundo. Siya ang utak sa likod ng proyekto, kabilang na ang pagkakaroon ng mga mutated phantom sa White Wolves, then. Ngunit hindi niya inasahan na isang high-level hunter tulad ni Cry ang makakatuklas ng operasyon nila. Itinuring niya itong banta, kaya't nagpasya siyang lisanin ang lugar at magtago muna, lalo na't wala roon ang kanilang head of security. Samantala, si Cry ay nagkaroon ng bangungot tungkol sa isang higanteng itim na slime na sinusunog ang buong lungsod. Nagising siyang basang-basa sa pawis dahil parang totoo ang init pero pagmulat niya, si Liz pala ang dahilan dahil pumapasok ito sa kama niya tulad ng dati. Hindi na siya nagulat, sanay na siya rito at wala nang epekto sa kanya ang mga ganitong eksena. Tinanong siya ni Liz kung libre ba siya ngayon dahil may day off siya sa trabaho at training at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para mag-date sila. Si Cry, na ayaw magtrabaho, ay sumang-ayon na lang agad, mas madali iyon kaysa makipagtalo. Habang papunta sila sa clan building, laking gulat nila nang makita si Gar na dumating mismo doon dahil lagi siyang iniiwasan ni Cry. Sinabi ni Gar na kailangan nilang mag-usap pero sumabat si Liz, sinabing ayusin na lang ni Gar ang sarili niyang problema at huwag umasa kay Cry. Nagpanteng ang tenga ni Gar, galit na sinabing may iniwan si Liz na high priority mission na hindi pa natatapos. Pero sinagot lang ito ni Liz nang, tumigil ka nga, Baldy. Huwag mong sirain ang date namin. Nagpalitan sila ng mga insulto, at sa isip ni Cry, para siyang nanunood ng roast battle ni Ainan at Gordon Ramsay. Ngunit biglang naging totoong labanan ng pagtatalo. Habang nagsisimula ng magka-physical fight sina Liz at Gar, tinawag ni Cry ang assistant ni Gar pataas para makipag-usap ng maayos habang nagpapatayan ng dalawa sa ibaba. Binasa niya ang ulat tungkol sa White Wolves, then, at kalmado niyang sinabi sa assistant, wala naman akong napansing kakaiba nang nandoon ako. Sabi niya na may iba pa siyang pinuproblema pero bigla niyang napagtanto na nakapagsalita siya ng isang bagay na hindi niya dapat banggitin. Tinanong siya ng assistant na ipaliwanag iyon pero naging misteryoso siya at nagkunwaring walang alam. Sinabi niyang hindi pa siya pwedeng magsalita tungkol dito ngayon pero ang kanyang clan ay makikipagtulungan sa association. Dagdag pa niya, mas mabuting si Art na lang ang kausapin ng assistant tungkol sa bagay na ito mula ngayon dahil makakatulong daw ito sa kanya. Samantala, sa ibaba, tuloy pa rin ang labanan ni Liz at Gar. Wasak na ang reception area dahil sa kanilang sagupaan. Sa kabila ng magkapantay nilang lakas, mas nakakaangat si Liz dahil sa kanyang bilis at liksi. Niloloko pa niya si Gar, sinasabing tumatanda na ito at siguradong naririnig na ang mga pop ng kanyang mga kasukasuan sa bawat galaw niya. Dahil sa pang-aasar na iyon, nagalit ng husto si Gar at ginamit ang buong lakas niya, pero magaling si Liz sa pag-iwas at tuloy-tuloy siyang nakakapagdulot ng pressure. Biglang bumaba si Cry at sinabihan silang dalawa na itigil na ang laban. Si Gar ay ayaw pa ring umatras. Pero si Liz agad na tumakbo papunta kay Cry at kumapit sa kanya, sabay sabi na ituloy na lang nila ang date nila. Sa huli, naghiwa-hiwalay ang lahat at nagpatuloy sina Cry at Liz sa kanilang lakad. Habang naglalakad, tinanong ni Cry si Liz tungkol sa level 8 treasure vault na kakagaling lang niya. Sabi ni Liz, sobrang saya raw doon at napakahusay ng mga halimaw na nakalaban niya, pero kalaunan ay nainip siya kaya bumalik na lang para makita si Cry. Napaisip si Cry tungkol sa nawawalang slime at kung totoo bang maaari nitong banta ang lungsod. Napansin ni Liz na parang malungkot siya, kaya tinanong kung bakit.
Sagot ni Cry, anong gagawin mo kung masira ang buong bansa? Walang alinlangan na tugon ni Liz, tatakas ako papunta sa isang tropical island at magbabakasyon ng matagal. Nagulat si Cry sa sobrang positibo at walang pakialam na pananaw ni Liz at naisip niyang baka dapat matuto rin siya ng ganoong pag-iisip. Bigla namang iniabot ni Liz ang bag niya kay Cry at tumakbo papunta sa isang lalaki sa kalye, sabay sinugod ito. Natarante si Cry at tinanong siya kung anong ginagawa niya. Sabi ni Liz, sinusundan daw sila ng lalaki. Sagot ni Cry, masyado lang daw siyang paranoid at pinapabayaan niyang makaalis ang lalaki. Ninervyos naman ng lalaki nang makita si Cry. Saka mabilis na tumakbo palayo. Dahil doon, naniwala si Liz na may plano talaga si Cry at parte ito ng kanyang acting. Pinuri pa niya ang galing ni Cry sa pagpapanggap at tinanong kung bakit niya pinalaya ang lalaki, sabay tanong kung ano raw ang susunod nilang hakbang. Pero si Cry, ni hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Kinabukasan, pumunta sina Cry at Liz sa pinakamapanganib na bahagi ng lungsod. Akala pa rin ni Liz ay date ito, pero sinabi ni Cry na hindi iyon date, may trabaho siya. Ayon sa impormasyong nakuha niya kay Eva, maraming tao ang biglang nawawala sa slums. Hindi niya sana ito papansinin, pero nag-aalala siya na baka may kinalaman dito ang nawawalang slime. Bonus pa, may bagong ice cream shop malapit doon kaya balak niyang dumaan pagkatapos tapusin ang misyon. Sabi ni Cry, unahin daw muna nila ang ice cream bago ang trabaho, kaya natuwa si Liz. Pero nang dumating sila sa shop, halatang hindi masaya ang may-ari, siya pala ang lalaking sinugod ni Liz nung nakaraan na pinalaya ni Cry. Takot na takot siya, iniisip na baka sinadya ni Cry na palayain siya noon para hulihin siya ngayon. Hindi rin maintindihan ni Cry kung paano niya nalaman na ang ice cream shop na iyon ay isa lang palang kunwaring tindahan, isang harapan lang para sa isa sa mga research base ng Akashic Tower. Plano na sana niyang ipasara agad ang shop pero biglang bumukas ang pinto at may isang babaeng pulang buhok na pumasok, si Sofia. Nakahinga ng maluwag ang peking may-ari dahil si Sofia pala ang namumuno sa lahat ng usaping may kinalaman sa depensa ng kanilang organisasyon. Sa labas ng gate, nainip na si Liz at gustong pasabugin ang pinto, pero pinigilan siya ni Cry, sinasabing baka sarado lang talaga ang shop ngayong araw. Medyo napilitan si Liz na sumunod, at bumalik na lang silang dalawa sa kanilang clan, malaking ginhawa para sa takas na shopkeeper. Pagbalik sa opisina, tinanong ni Cry si Liz kung alam niya kung kailan babalik si Alchemist C3 mula sa Level 8 Treasure Vault. Sabi ni Liz, baka matagalan pa yon at umaasa na lang si Cry na makabalik si C3 bago tuluyang masira ng kanyang slime ang buong lungsod. Pagkatapos, dumating si Eva sa opisina at ibinalita kay Cry na bumuo na ng team ang Hunter Association para imbestigahan ang White Wolves, then. Mukhang seryoso sila ngayon dahil pati isang relic expert ay ipinadala nila para tingnan kung may madidiskubre pang bago. Naisip ni Cry na malaki nga ang bagay na ito pero hindi siya apektado dahil hindi naman siya kasali sa misyon. Samantala, nakarating na ang peking may-ari ng ice cream shop sa punong tanggapan ng Akashic Tower. Agad niyang sinabi sa lahat na natuklasan siya ni Cry. Nanginginig siya sa takot habang sinasabi na nabisto ni Cry ang kanilang perpektong pagtatago, pero hindi man lang ito gumawa ng kahit anong aksyon laban sa kanya. Hindi niya maisip kung ano ang tumatakbo sa isip ni Cry, at pati ang iba sa grupo ay walang ideya kung anong dapat gawin. Lahat sila ay napatingin kay Sofia para humingi ng payo. Seryoso siyang tumayo at sinabi na dapat nilang harapin si Cry at ang kanyang clan ng harapan. Nagulat ang lahat pero tiniyak ni Sofia na may tsansa silang manalo. Kahit nasa level 8 ang kalaban, tiwala siya na ang seguridad na kanyang itinayo ay kayang lumaban sa clan ni Cry. Pinayagan naman siya ng matandang Mahikiro na gawin ang gusto niya dahil hindi raw sila pwedeng tumakbo palayo sa laban magpakailanman. Kinabukasan, punong-puno ng mga adventurer ang gusali ng First Steps clan. Pagpasok ni Tino, napanganga siya sa dami ng tao at agad nagtanong sa isang lalaki kung anong nangyayari. Sabi nito, nagtipon sila roon para imbestigahan ang White Wolves, then. Para kay Tino, sobrang OA naman ito. Pero ipinaliwanag ng lalaki na balak daw sanang ipadala ni Cry si Art doon. Lalong nagulat si Tino, ang pagpapadala kay Art, isang level 7 hunter, sa isang level 3 treasure vault ay sobrang hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, mas malalim at delikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala ng lahat. Kaya nagpa siya ang association at ang kanilang clan na magtipon ng malaking bilang ng mga treasure hunter bilang paghahanda. Maya-maya, dumating din sina Cry at Eva. Napatingin si Cry sa napakaraming tao at nagtanong, lahat ba sila nandito, para sa isang party? Sinabi ni Eva kay Cry na pupunta silang lahat para imbestigahan ang White Wolves, then. Ipinaliwanag niya na dahil si Cry mismo ang nag-request kay Art na asikasuhin ang misyon. Nag-assemble siya ng grupo na magsisilbing kapalit ni Art.
Nabigla si Cry, binanggit lang naman niya si Ark dahil kilala ito bilang perpektong tao na palaging gumagawa ng trabaho ng maayos. Hindi niya akalaing sineseryoso iyon ni Eva. Ngayon, napaisip si Cry dahil sobrang laki ng gastusin kung ganitong car-aming tao ang ipapadala. Kaya iminungkahi niyang bawasan ng kalahati ang bilang ng mga mangangaso. Nagkagulo agad ang mga hunter nang marinig yun, akala nila tiyak na kamatayan na ang misyon. Pinakalma naman sila ni Eva, sinasabing siguradong may mahalagang sasabihin si Cry. Pero sa totoo lang, wala naman talaga siyang alam na sabihin. Piliting ipinaliwanag ni Cry na hindi naman daw kasing delikado ng inaakala nila ang misyon, pero ayaw pa ring maniwala ng mga hunter. Kaya tinanong niya si Eva tungkol sa kabayaran para sa kanila. At nalaman niyang naglabas ng karagdagang pondo si Chief Guard para matiyak na maayos ang magiging bayad sa lahat. Nang marinig yun, bahagyang nakahinga si Cry ng maluwag. Kaya sinabi niya sa mga hunter na gawin na lang nila ang gusto nila at natuwa naman ang grupo dahil sabay-sabay silang pupunta sa vault. Biglang dumating si Liz, sabay sigaw, tinawag silang mga duwag na mahihina at walang tapang na harapin ang mga hamon para maging mas malakas. Tumalon siya papunta sa tabi ni Cry at nagsabing siya na ang kukuha ng misyon. At si Tino lang daw ang gusto niyang isama. Agad tumanggi si Cry. Hindi niya gustong ipagsapalaran ang buhay ni Tino at ayaw rin niyang bumaba ang moral ng ibang miyembro. Kaya sinabi niya na lahat ng naroon ay sasama sa misyon. Sinabihan siya ni Eva na siya ang mamumuno sa grupo. Napatigil si Cry sa gulat pero natuwa ang lahat dahil iniisip nilang ligtas na sila kung ang kanilang clan master mismo ang kasama. Naiipit si Cry at hindi niya basta masabing hindi siya sasama, kaya sinabi na lang niya na susunod siya mamaya. Sa ngayon, si Sven, na nasa White Wolves, den na, ang mamumuno sa operasyon. Bago umalis ang grupo, pinaalalahanan pa ni Cry ang isa sa mga hunter na mag-ingat kung sakaling may mga slime monster sa loob ng vault. Habang papunta na ang mga treasure hunter, hindi nila alam na ang White Wolves, den ay isa palang lihim na base ng Akashic Tower. Doon, nagkakagulo rin ang mga tauhan ni Sofia, akala nila ay sinadya ni Cry na ipadala ang mga hunter para lusubin sila. Habang nagdedebate sila kung ano ang gagawin, sinabi ni Sofia na ito na ang tamang pagkakataon para salakayin ng mga hunter habang hindi pa sila handa. Ipinagyabang ni Sofia na ang depensa niyang itinayo ay dinisenyo para labanan ng pinakamalalakas na hunter at tanging ang Griever Party lang na pinagsama-sama ang kayang talunin iyon. Ngunit sa ngayon, tanging sina Cry, Liz, at ang alchemist na si C3 lamang ang nasa paligid ng kabisera. May plano na siyang pabagsakin sina Cry at Liz, ngunit si C3 lang ang wala pa siyang siguradong estratehiya laban. Gayunpaman, halata na may personal siyang galit kay C3. Ipinahayag niyang siya mismo ang dudurog dito. Ibinunyag ni Sofia na natuklasan ni C3 ang teorya ng kanilang master tungkol sa paglikha ng mga bagong treasure vaults at sinusubukan na rin itong gumawa ng sarili. Ayon kay Sofia, hindi nila pwedeng hayaan yon. Kaya humingi siya ng pahintulot sa matandang salamangkero na gamitin ang buong lakas ng kanilang organisasyon upang pigilan si C3 sa anumang paraan. Pinayagan siya ng matandang salamangkero at itinalaga bilang commander ng buong puwersa nila para sa nalalapit na labanan. Pero halatang hindi natuwa ang pangalawa sa pwesto niya sa desisyong iyon. Samantala, sa ibabaw ng base, wala namang napapansin na kakaiba sina Sven at ang grupo niya, pero naniniwala pa rin siyang may espesyal na dahilan kung bakit sila ipinadala ni Cry doon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag at agad inutusan ng kasamahan niyang patunugin ang emergency whistle upang balaan ng ibang treasure hunter. Paglabas nila, sinabi ni Sven sa lahat ang mensahe ni Cry, mag-ingat daw sa mga slime monster kung sakaling may lumabas sa vault. Naiinis ang mga hunter dahil hindi nila matanggap na pinamumunuan sila ng isang taong ni hindi man lang nagpunta sa mismong lugar. Sinubukan silang kalmayan ni Sven, sinabing dapat nilang pagkatiwalaan ang hatol ni Cry. Kwinento pa niya na minsan, inimbitahan sila ni Cry sa isang simpleng flower viewing party at sinabihan silang magdala ng armas. Pagkatos pa lang ni Cry, biglang lumitaw sa likuran niya ang isang bagong treasure vault. Noon nila naunawaan na nakita na ni Cry ang mangyayari bago pa man ito maganap. Nabigla ang mga hunter sa kwento at muling pinaalalahanan ni Sven na mas mahalaga pa kaysa sa anumang impormasyon ng mga babala at tagubili ni Cry. Sa opisina naman ni Cry, abala si Liz sa pangungulit, humihingi siya ng misyon dahil gusto niyang ipakita kay Cry ang galing niya sa pakikipaglaban. Naiinis na si Cry sa pagiging makulit nito at napaisip kung hanggang kailan pa niya kailangang tiisin si Liz bago matapos ng mga hunter ang misyon sa White Wolves, then at pwede na siyang lumitaw doon sa huling sandali para lang magmukhang contributor. Biglang dumating si Alchemist C3, dala ang balita na narito siya para tulungan si Cry harapin ang isang napakalakas at tusong organisasyong maaaring maging banta sa buong mundo, ang Akashic Tower. Agad na pinaalis ni Cry sina Liz at Tino sa opisina at pinakinggan ang detalye mula kay C3 tungkol sa grupo.
Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagsuot na ng battle armor si Gar, determinado pa ring patunayan na hindi pa tapos ang mga araw ng kanyang karangalan. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang assistant. Dahil siguradong masasaktan lang ito at mababali ang likod sa edad niya. Pero biglang dumating si C3 upang ibahagi rin sa kanya ang mahahalagang impormasyon tungkol sa tunay nilang kalaban. Balik sa opisina ni Cry, napaisip siya tungkol kay C3. Sa kanilang grupo ng mga kaibigan, siya lang ang hindi gaanong malakas sa labanan. Alam ni C3 noon pa na hindi siya para sa harap ng digmaan, kaya hinanap niya ang ibang paraan para makatulong sa mga kaibigan niya. Noon, si Cry mismo ang nagbigay sa kanya ng ideya, maging isang alchemist. At doon nagsimula ang daan ni C3 patungo sa pagiging pinakadakilang alchemist sa kanilang mundo. Ibinahagi ni C3 kay Cry na ang slime na ginawa niya ay may kakayahang mabilis umangkop sa kapaligiran at patuloy na mag-evolve. Pero ito ay isang hindi matatag na prototype, isang failed experiment. Gayunman, tiniyak niya na hindi kailanman tutugisin ng slime si Cry o siya mismo. Nanlumo si Cry sa pag-isip na delikado pa rin ang buong lungsod kahit sila ay ligtas. Sinabi niya kay C3 na hindi niya alam kung paano at kailan nawala ang slime, kaya inakala ni C3 na baka aksidenteng nakatakas ito mula sa kapsula at dumaan sa drainage system. Medyo gaman ang loob ni Cry dahil buo ang tiwala ni C3 sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni C3 na may isa pa siyang kailangang pag-usapan, isang bagay na maaaring mas mapanganib pa kaysa sa nawawalang slime. Sa White Wolves Den, nalaman ni Sven mula sa mga reinforcement na hindi pa rin sasama si Cry sa kanila sa ngayon at hindi rin pinayagan si Liz na sumama. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang malaking gulo lang ang idudulot ni Liz kung naroon ito. Pagkatapos, nagpa siya si Sven na bigyan ng pep talk ang lahat ng treasure hunter bago magsimula ang aksyon. Tinanong niya sila kung handa na ba silang lumaban sa mga slime. Tumawa lang ang karamihan at nagsabi na kahit mga bata kaya nang talunin ang mga slime. Kaya wala raw dapat ipag-alala. Alam na ni Sven na ganito ang magiging reaksyon nila, kaya napamura siya kay Cry sa isip dahil wala man lang itong binigay na mas kapaki-pakinabang na impormasyon. Bigla namang may isang pangit at mayabang na hunter na nagsabing papasok na siya sa vault dahil para lang daw sa mahihinang tao ang pagplano ng mga estratehiya. Tinawanan siya ng mga kasama at sinabi ni Sven na mauna na lang siyang maging unang biktima ng mga halimaw para may matutunan ng lahat mula sa pagkamatay niya. Tinawag naman siya ng hunter ng mga duwag habang papasok sa loob ng vault. Pagkatapos, isang babaeng may pulang buhok ang mahiyain na nagtaas ng kamay at nagtanong. Kamukhang kamukha niya si Sofia, ang pinuno ng depensa ng Akashic Tower, pero ipinakilala niya ang sarili bilang isang alchemist mula sa clan ni Cry. Ayon sa kanya, nakatrabaho raw niya si C3 sa pananaliksik tungkol sa mga slime. Inilabas pa niya ang isang bote ng gamot at sinabing kayang patayin nito ang kahit anong klase ng slime, gaano man ito kalakas. Pagkatapos noon, muli niyang hinikayat ang mga treasure hunter. Si Sven naman ay muling nagbigay ng lakas ng loob sa grupo, sabi niya, maghangad kayo ng karangalan, pero siguraduhing uuwi pa rin kayong buhay. Nagsimula ang investigasyon, at nang lumalim na ang araw, tanging mga wolf phantom lang ang nakita nila, mga halimaw na bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwan. Nagsimulang magduda si Sven kung nagkamali si Cry sa pagkakataong ito, pero naisip niyang mabuti na rin kung ganoon nga. Habang nag-iikot naman si Ago, ang pangit na hunter kanina, nagrereklamo siya na kung hindi lang daw takot ang lahat sa mga slime, tapos na sana ang misyon. Umihi muna siya sa gubat at patuloy na minumura si Cry dahil puro utos lang daw ito pero hindi man lang nagpapakita sa lugar ng labanan. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Nang sinundan niya ito, nagulat siya nang makakita ng dalawang lalaki at isang dambuhalang asong nakatali ng kadena. Mga tao pala ito mula sa Akashic Tower at naroon sila para ipasok ang Hulksnut sa loob ng halimaw para maging sobrang lakas nito at makapatay ng maraming hunter, ayon mismo sa plano ni Sofia. Nang makita ni Ago ang napakalaking Hyringilla, agad niyang naunawaan na may masamang mangyayari. Sumugod siya at sinuntok ang isa sa mga lalaki hanggang mawalan ng malay. Yung isa namang wizard ay nagpakawala ng mga fireball sa kanya pero nablock ni Ago ang lahat saka binigyan ng malakas na sampal. Pagkatapos, binuhat pa niya ang matangkad na lalaki, handang bugbugin ito bago patanungin. Habang pinapalo niya ito, tinanong ng lalaki kung ipinadala ba siya ni Cry, pero sagot ni Ago. Hindi, ako lang to. Sa gitna ng labanan, ang isang wizard ay mabilis na nag-inject ng power-boosting serum sa halimaw. Bigla itong nagsimulang matuno ang balat pero kasabay niyon, naging mas nakakatakot at mas malakas pa ito. Ipinahayag ng dalawang lalaki na ang halimaw na ito ay hahanap ng pinakamalakas na pinagmumulan ng mana sa paligid at i-absorb iyon para mas lalo pang lumakas. Agad niyang sinipsip ng halimaw ang mana ng dalawang wizard at sa gulat, pinautog ni Ago ang warning whistle para balaan ang lahat.
Nang marinig ni Sven ang tunog, sumigaw siya ng utos, maghanda na. Laban agad. Agad nagtipon ng mga treasure hunter sa labas ng kagubatan, armado at handang-handa sa paparating na laban. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo pabalik si Ago, duguan, sugatan, at nawawala ang isang braso. Sa hirap ng paghinga, nasabi lang niya, tama si Cry, may napakalakas na slime monster sa kagubatan. Pagkasabi niya noon, lumabas mula sa kakahuyan ng halimaw, ang dating wolf phantom na ngayon ay tuluyang naging isang slime dahil sa tinurok na melting serum. Agad pa niya ni Sven ang halimaw, tinarget ang mga paa nito para mapigil ang paggalaw, pero walang epekto. Sunod-sunod namang nagpakawala ng mga fire at ice spell ang mga magician, ngunit ni kaunting pinsala ay walang naidulot sa wolf slime. Habang nagkakagulo, lumapit si Sven at ang healer kay Ago para kamustahin siya. Nanghihina na ito habang sinasabi na nakita niyang may dalawang misteryosong lalaki na nagturok ng kung anong kemikal sa wolf phantom na naging sanhi ng pagbabagong anyo nito sa slime na halimaw na nakikita nila ngayon. Mula sa gitna ng pag-atake ng mahika, lumabas ang wolf slime na parang walang nangyari, walang gasgas. Napilitan si Sven na subukan ng pisikal na paraan, mabilis niyang pinaulanan ng mga palaso ang slime, kalahating dosina agad, pero wala ring epekto. Nagulat siya, hindi tinatabla ng mahika. At hindi rin tinatabla ng pisikal na atake. Kahit ganoon, tinawag niya ang mga hunter at sinabing lalaban sila hanggat kaya nila. Nagsimulang umatake ang wolf slime, kaya sumigaw si Sven, layo-layo lang. Iwasan niyo ang mga galaw nito, mabagal yan. Habang lumalaban ang grupo, nilapitan ni Sven si Nat Sofia, ang babaeng may pulang buhok na nagpakilalang alchemist ng kanilang clan. Hiningi niya ang anti-slime chemical na ipinakita nito kanina. Sabi ni Sofia, kapag nadikitan ng gamot ang slime. Kusang sasabog ito. Kinuha ni Sven ang gamot at sinabing siya na ang bahala. Tumakbo siya palayo, hinahatak ang atensyon ng halimaw. Nang tumalo ng wolf slime papunta sa kanya, mabilis niyang itinanim ang bote sa lupa at lumundag sa gilid. Bumagsak ang slime sa lugar kung saan nakabaon ang vial, nabali ito, at nang madikitan ng kemikal ang halimaw, sumabog ito sa loob ng katawan nito. Nag-akala ang lahat na tapos na ang laban, pero imbes na mamatay, kinain ng wolf slime ang mismong mga pagsabog at buhay pa rin ito. Nabigo si Sven, napasigaw, hindi pala ito totoong slime. Kung slime talaga yan, patay na dapat. Lumapit ang isang hunter na nakasuot ng armor at nagsabing, sabi ni Cry, slime-like creature lang, hindi mismong slime. Napamura si Sven at sinabing kasalanan ni Cry at ng buong River Party kung bakit sila napasubo. Bigla namang dumating si C3, ang dakilang alchemist, dala ang kanyang mga kagamitan. Napag-alaman ni Sven na pinilit pala ni C3 si Cry na siya ang italagang mamuno sa operasyon sa White Wolves, then. Ipinaliwanag ni C3 na kaya hindi tinatabla ng kahit anong atake ang wolf slime ay dahil sobrang siksik ng mana nito na nagsisilbing natural na barrier. Nakatawag pansin sa kanya ang halimaw, hindi pa raw siya nakakita ng ganitong nilalang kailanman. Pero sa isang tingin pa lang, agad niyang naunawaan kung paano natunaw ang wolf phantom at naging slime. Kalma niyang nilapitan ng halimaw habang mahinahong umiiwas sa mga atake nito. Napansin niyang hinahabol ng halimaw ang mga may pinakamaraming mana sa paligid, paraan nito para maibalik sa normal ang katawan. Napangiti si C3, iniisip na isa lamang itong nabigong eksperimento ng kung sino, at sinabi niyang bibigyan na lang niya ito ng awaing kamatayan. Inihagis niya ang isang bote ng espesyal na kemikal papunta sa ulo ng halimaw, at sumigaw kay Sven, tamaan mo yan ngayon. Agad niyang panyana ang bote, eksaktong tumama sa ulo ng wolf slime. Ipinaliwanag ni C3 na ang nilalaman nito ay antimam metal. Isang sangkap na kayang sirain ang depensa ng kahit anong nilalang. Habang bumagsak ang halimaw na nanginginig pa sa epekto ng kemikal, biglang dumating si Garth na kasuot ng kanyang buong battle armor. Napatingin si Sven, halos hindi makapaniwala sa itsura nito, at nasabi niya sa sarili, hindi ako handa makita si Garth, ganito kaseryoso. C3 ipinaliwanag na kanina pa siya humingi ng sakay kay Garth dahil, di tulad ng ate niyang si Liz, hindi niya kayang tumakbo ng ganon kalayo. Pero kahit ganon, hindi pa rin nasagot ang mga tanong ni Sven. Kaya sinabi ni C3 na may ideya siya kung ano ang nangyari at kung sino ang may pakanan nito. Dinala niya ang grupo sa isang kampo at doon niya ipinaliwanag ang tungkol sa Cossack Tower at sa pinuno nito, si Master Magus. Agad namang nagsalita ang mga lalaking mukhang opisyal, sinasabing matagal nang ipinagbawal si Magus sa Imperial Capital. Pero tinanong sila ni C3 kung naniniwala ba talaga silang may silbi ang mga pagbabawal na iyon. Ipinahayag niya na ang kampong ito ang base ng Akashic Tower, hindi si Sofia. Sinabi ni Not Sofia na maaaring maraming mahalagang kagamitan sa lugar at kinumpirma iyon ni C3. Ayon sa kanya, para hindi madiskubre ng iba ang pananaliksik ng Akashic Tower, naghahanda na silang makipagdigma.
Buo ang loob ni C3 na pigilan sila at tapusin ang mga ilegal at mapanganib nilang eksperimento. Dahil dito, hiniling niyang sumama sa kanya ang lahat. Idinagdag pa niyang hindi siya si Cry pero gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Habang naghahanda ang lahat sa labanan, napansin ng assistant ni Zen na matapang si C3. Sinabihan siya ni Zen na huwag maliitin ang dalagang iyon dahil ginagamit ni C3 ang pagiging mahina niya para makahanap ng paraan para manalo. Sa ganung paraan, isa rin siyang halimaw tulad ng ibang Greers. Samantala, si Liz ay nakasampas sa kondonga ni Cry habang paulit-ulit na sinasabing tulungan nito si C3 dahil siya raw ang pinakamahina. Pero mariing tumanggi si Cry na sundin ang mga pakiusap at tampo ni Liz. Sa loob naman ng White Wolves, sa taguan ng Akashic Tower, binabasa ng mga opisyal ang manual na iniwan ni Sofia. Nakasaad doon na dapat nilang pakawalan ng mga bihag na phantoms isa-isa. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng mga lalaki. Dahil mas magiging madali raw para sa mga hunter na talunin sila. Kahit binigyan ni Master Magus ng buong kapangyarihan si Sofia, naniwala silang walang alam ang isang babae tungkol sa digmaan. Dahil dito, sinuwi nila ang utos at pinakawalan ng sabay-sabay ang lahat ng phantoms. Sa labas ng kuweba, iniinteroga naman ni C3 at ng mga adventurer ang dalawang miyembro ng Akashic Tower na nahuli nila. Nangako si C3 na palalayain sila kung sasabihin nila kung nasaan si Master Magus. Pero parehong handang mamatay ang dalawa para sa kanilang pinuno. Lumabas na bitag lang pala yon, gusto lang ni C3 kumpirmahin na si Magus nga ang utak sa likod ng lahat. Sinabi ni C3 sa mga bilanggo na may dalawang opsyon sila, ang madali o ang mas gusto niyang paraan. Nang tumanggi pa rin silang magsalita, inilabas ni C3 ang isang truth serum. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga opisyal ng gobyerno. Sinasabing labag sa batas ang paggamit ng anumang bagay na maaaring manipulahin ang isipan ng iba. Tinuligsa ni C3 ang kanilang pangangatwiran, tinanong kung mas mahalaga pa ba sa kanila ang batas kaysa sa paghuli kay Magus. Pumabor pa si Gar kay C3, sinabing hayaan nila siyang gawin ang trabaho niya. Ngumiti si C3 at sinabing nagbibiro lang siya, hindi iyon totoong truth serum kundi isang kakaibang prutas-flavored na Gatorade. Ininom niya ito ng buo at biglang yumanig ang kampo sa isang malakas na dagandong. Lahat ay agad lumabas ng kampo at nakita nila ang isang dambuhalang wolf slime na papalapit, ngayon ay kulay pula ito at mas mabilis kaysa sa nauna. Sinabi ni C3 na kailangan nilang suriin ang mga barrier sa paligid ng halimaw para mapahina ito, at para magawa iyon, kailangan ng mga tanker na humarap sa halimaw at tiisin ang mga atake nito. Kahit nanginginig sa takot, isa sa mga tanker ang sumunod sa utos niya, ngunit sa unang hampas pa lang, agad siyang tinapon ng halimaw palayo kasama ang kanyang kalasag. Mabilis na inutos ni C3 sa mga magician na atakihin ang wolf slime mula sa iba't ibang direksyon habang pinag-aaralan niya ang sitwasyon. Napagtanto niyang may magic barrier ang halimaw na ginagawa itong immune sa mga close combat na atake. Naisip niyang paano nila ito matatalo nang biglang lumitaw ang isa pang wolf slime, ngayon naman ay kulay asul. Nagpanik ang lahat at gustong umatras pero malamig na sinabi ni C3, hindi ko alam na puro hanggal pala ang mga nasa Cossack Tower, gayong dapat puro mananaliksik ang mga iyon. Inutusan niya ang lahat na itigil ang pag-atake at umurong muna sa ligtas na lugar. Habang ginagawa nila ito, nagbanggaan ang dalawang wolf slime at nagsimula silang magbasagan ng mukha. Ipinaliwanag ni C3 na ang mga wolf slime ay automatikong umaatake sa nilalang na may pinakamaraming mana, kaya naglalaban-laban sila kapag magkakasama. Ilang sandali pa, mas marami pang wolf slime ang dumating at nagkagulo sila, nagsimula silang magpatayan sa isa't isa. Samantala, nanlaki ang mata ng dalawang bilanggo ng Akashic Tower sa nakita ang kanilang makapangyarihang sandata, bigo laban sa sarili nilang tropa. Sa loob ng base ng Akashic Tower, nagngingit-ngit si Master Magus habang pinagsasabihan ang mga tauhang nagkamali at hindi man lang kumilos kahit nakitang naglalaban na ang dalawang halimaw. Nakikipag-ugnayan si Sofia sa kanila gamit ang isang communication device at sinabi niyang wala na silang magagawa sa mga halimaw. Pero may iba pa silang plano. Ipinaalam din niya na nagbago na ang sitwasyon sa labas, sumali na sina C3 at Gar sa mga hunters. Bahagyang natarante si Magus nang marinig ang pangalan ni Gar, ngunit sinigurado ni Sofia na mayroon pa rin silang tsansang manalo. Hindi na raw sila pwedeng umatras dahil may dalawang tauhan silang bihag ng mga hunter, at kahit hindi magsalita ang mga iyon, tiyak na matutuklasan pa rin ni C3 ang kanilang kinaroroonan. Iminungkahi ni Sofia na akitin nila ang mga hunter papunta sa kanilang base bago pa makapaghanda ang mga ito. At pagkatapos ay lipulin silang lahat gamit ang Master's Trump card. Ang unang hakbang, palayain ang isang napakalakas na halimaw na tinatawag na Malice Eater upang lumunin ang lahat ng hunter. Pero dahil nasa training mode pa ito, kailangan ng isang taong kakontrol dito.
Tinawag ni Sofia si Flick, ang tauhang pumalpak sa huling misyon, at sinabi niyang ito na ang pagkakataon nitong patunayan ang sarili. Inutusan niya itong gamitin ng Malice Eater para ipunin at takitin ang lahat ng hunter papunta sa base. Tila tinamaan si Flick sa sinabi ni Sofia, kaya nanumpa siya kay Magus na gagawin niya ang lahat para mapalapit ang mga hunter sa kanilang bitag. Samantala, sa kampo ng mga treasure hunters, pinagmamasdan ni Not Sofia si C3 na abala sa trabaho. Napaisip siya kung paanong si C3 ay palaging henyo, masipag, at walang katapat. Madalas siyang makaramdam ng insekuridad dahil palagi siyang natatabunan ni C3. Biglang dumating si Sven at pinutol ang kanyang pag-iisip. Sinabi nitong hindi gumana ang kanyang anti-slime medicine dahil ang nilaban nila kanina ay hindi naman totoong slime at dapat daw ay sinabi ni Cry ang detalyeng iyon. Pagkatapos, bigla niyang binago ang usapan at tinanong kung bakit daw nakatitig sa kanya ang dalawang bilanggo. Gayong hindi naman siya ang pinakamaganda sa kampo. Walang pakialam na sagot ni Not Sofia na wala siyang ideya at tumikim si Sven bago sabihin, kung may mangyari, lumapit ka agad sa akin. Makalipas ng kaunti, natukoy ni C3 ang eksaktong lokasyon ng base ng Akashic Tower sa pamamagitan ng pagsusuri sa terrain at sa daloy ng mana sa paligid. Nabigla ang lahat sa bilis ng kanyang pag-aanalisa. Pagkatapos, hinarap niya ang mga bilanggo at tinanong kung tama ba ang hinala niya at sapat na ang kabado nilang reaksyon para makumpirma ang teorya ni C3. Bigla silang sumigaw, tinatawag ang isang babaeng redhead alchemist at nagsusumamo na palayain sila, tinatawag pa itong Sofia. Naguluhan ng mga hunter at tinanong kung sino ang tinutukoy nila. Ipinaliwanag ni C3 na si Sofia ay ang kanyang pinakamatinding kaaway at dating estudyante ni Master Magus. Matagal na niyang hinahanap ito pero palagi lang siyang nakakasunod sa mga bakas na iniiwan nito. Naniniwala si C3 na ang pagdakip kina Sofia at Magus ang susi para tuluyang mapabagsak ang Cossack Tower at ngayon, determinado siyang tapusin na ang laban nilang dalawa. Samantala, hindi kalayuan sa kanila, sina Cry, Liz, at Tino ay papalapit na sa base. Si Liz ang halos kinaladkad si Cry papunta roon habang sa isip ni Cry ay tiyak na mamamatay siya dahil hindi pa puno ang relics niya at kulang pa siya ng safety rings. Balik sa kampo, naghahanda na ang mga hunter patungong base ng Akashic Tower. Sinabi ng isang pangit na hunter kay C3 na kung naniwala lang siya noon sa mga sinabi ni Cry, hindi sana nabali ang braso niya. Curious siya tungkol kay Cry, kaya sinabi ni C3 na siya ang lalaking tiyak na magiging level 10 hunter balang araw. Nabigla ang hunter, pero matapos ang lahat ng nakita niya ngayong araw, naniwala siyang napakalakas talaga ni Cry. Ngumiti si C3 at sinabing, oo, malakas siya. Pero kahit mas mahina pa siya sa kuneho, siya pa rin ang pinakamahusay na treasure hunter sa ating lahat. Biglang lumaganap ang kidlat sa ulap at sa isang iglap, bumagsak ang napakalakas na lightning bolt diretso kay C3. Mula ito sa isang lalaking nakasakay sa lumilipad na leon, si Flick, na nagyayabang tungkol sa kanyang ultimate spell na kaya raw pumatay agad ng kahit sino. Bumaba siya sa lupa kung saan nawalan ng malay ang mga hunter, sabay sigaw na patutunayan niya ngayon sa kanyang Master Magus na mas magaling siya kay Sofia. Sa gulat ni Flick, biglang tumayo si C3, parang walang nangyari. Kalma niyang sinabi, sanay na ako sa ganitong antas ng mahika. Mas malala pa ang naranasan ko sa mga high-level treasure vault. Nanlaki ang mata ni Flick, hindi siya makapaniwala na nakayanan ni C3 ang kanyang ultimate spell. Ngumiti si C3, hinugot ang kanyang water gun, at biglang binaril si Sven, pero imbes na masaktan, bigla itong gumaling. Agad na sumugod si Sven kay Flick at pinatumba ito, pagkatapos ay inatake ang leon, ngunit madaling naitaboy siya ng halimaw. Papunta na sana ang leon para tapusin siya nang biglang dumating si Garth, sabay isang mabilis na hampas ng palakol, hinati niya ang leon sa dalawa sa isang iglap. Habang pinapatay ni Garth ang halimaw, patuloy namang ginagamot ni C3 ang lahat gamit ang kanyang water gun. Sa loob ng base ng Akashic Tower, galit na galit si Master Magus nang malaman na si Flick ay isa lang sa mga halimaw ang dinala. Imbes na lahat gaya ng ipinag-utos sa kanya. Sinabihan si Master Magus ng kanyang mga tauhan na walang silbi ang ultimate attack ni Flick, hindi nito napigilan ng mga hunter, at patuloy pa rin silang papalapit sa kanilang base. Iminungkahi ng ilan na tumakas na lang si Magus habang sila ang magpapatigil sa mga kalaban, ngunit mariing tumanggi siya. Matatag niyang sinabi, may natitira pa tayong trump card, at nandyan pa si Sofia. Hanggat hindi kami parehong talo, hindi ko iiwan ang base na ito. Idinagdag pa niya na tungkulin niyang panoorin at pangalagaan ng mga laban ng kanyang mga alagad. Napaiyak ang ilan sa kanyang mga tauhan sa tapang at paninindigan ng kanilang pinuno. Mataas ang tinig ni Magus nang utusan silang lumaban hanggang sa huling sandali. Tumango ang kanyang mga tauhan at sabay-sabay na sumigaw, nangangakong mananalo sila para sa kanilang master. Samantala, sina C3, Garth, at Sven ay natagpuan na ang pasukan ng base ng Akashic Tower.
Agad namang nag-alinlangan si Sven at sinabing hindi sila dapat pumasok ng hindi handa. Ngunit tumawa si Gar at sinabing, ako na ang kailangan niyong paghahanda. Tinapat niya si C3 sa balikat at idinugtong, magtiwala ka sa akin, gusto ko lang ipakita kay Liz na may apoy pa rin ako. At sa tapang ng kanilang mga puso, pumasok silang tatlo sa madilim na kuweba, handang harapin ang huling laban.